Dating nakikipila para makahingi ng promissory note upang payagang makapag-exam. Ngayon ay isa ng lisensyadong guro ang 23 anyos na si Luz Clarita Mararak mula Cabanatuan City. Matapos mapagtagumpayan ang kahirapan, pagkawala ng ama at pagsabay sa trabaho at pagre-review. Ibinahagi ni Mararak na noong senior high school siya ay dumaan sa matinding problemang pinansyal ang kanilang pamilya matapos bawian ng buhay ang kanyang ama. Dahil dito, naranasan niyang malate sa examinations habang inaasikaso ang guarantee letter at promissory note para lamang makapagpatuloy sa pag-aaral. Scholar po ako noon, may bayad pa rin po yung tuition and miscellaneous. And yung time po na yun na habang yung mga kaklase ko po nag-e-exam na po, ako po nakapila pa rin po ako sa accounting dahil inilalakad ko po yung promissory note, yung guarantee letter po na makakapagbayad pa rin po ako para lang po makapag-exam. Ngunit nagbago umano ang kanilang sitwasyon nang mabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral sa Eduardo L. Hoson Memorial College bilang scholar ng bayan. Bukod po kasi sa scholarship na free tuition, free miscellaneous, wala rin po kaming binabayaran. And aside from that po, binibigyan po kami ni Governor Cherry sa malasakit po ng allowance pa po. Yung allowance po na yun, per sem is napakalaking tulong na nagagamit po namin sa yung pang-travel po namin, pang-pamasahe and pang-kain din po. Ayon kay Mararak, malaking ginahawa para sa kanilang pamilya ang libreng tuition, miscellaneous fees at allowance na pinagkakaloob ng paaralan at ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Sa totoo lang po, super grateful po ako. Well, honestly po, ako po ay gumraduate po as valedictorian, class valedictorian po ng aming batch, cum laude. And yun po yung ginamit ko po yung way para po makapagpasalamat sa ELJMC. Ginamit ko po yung way na yun para masabi po na grateful po, hindi lang ako, kundi ang buong pamilya po namin na nakapagtapos po kami sa ELJMC. Yung mga kapatid ko po ay nakapagtapos doon. Sa kabila ng hirap sa buhay, nagtapos siyang valedictorian at cum laude sa kanilang batch. Hindi rin naging madali ang paghahanda niya para sa licensure examination for teachers dahil kasabay nito ang pagtatrabaho niya bilang medical representative at financial advisor. Kwento niya, madalas siyang umuwi ng gabi mula sa trabaho, ngunit patuloy pa ring nagre-review upang matupad ang pangarap na magkaroon ng lisensya bilang guro. Ibinahagi naman ni Jennifer Mararak, ina ni Luz Clarita, ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan bilang pamilya. Ayon sa kanya, nagtinda-tinda sila habang ang kanyang mga anak naman ay rumaraket sa pagbebenta ng libro, tsokolate at iba pang pagkakakitaan para lamang maitawid ang kanilang pag-aaral. Habang nag-aaral po kasi mga anak ko, nagtitinda-tinda ako. Tapos sila naman po, nagtutour guide, nagbabay and sell ng books, nagtitinda ng chocolate, banana chips. Kung ano po yung kanya nilang itulong, kumbaga tulungan po kaming lahat. Sa huli, inialay ni Luz Clarita ang kanyang tagumpay sa kanyang ina at sa lahat ng taong naniwala sa kanyang kakayahan. Umaasa rin siyang mas marami pang kabataang Novo Ecijano ang matulungan ng scholarship programs upang maabot din ng kanilang mga pangarap. Kasama sina Jeffrey Gonzalez at Angelito Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.